Nagre-rampa ang ating kitchen on wheels at sa muling pag-arangkada, may bago na namang recipe na ibibida si Chef. Pabusugan na ito. Sa muling pagbulong ng ating kitchen on wheels, bubusugin ko na naman kayo sa masarap na pagkain iluluto ko. Quick yams, squid balls, chicken balls, quick. Likas na sa ating mga Pinoy ang pagkamahilig sa pagkain. Kaya naman kahit saang sulok ka ng Pilipinas at kalye dito pumunta, puro street food ang makikita mo. Kaya naman po, ngayong umaga, isang kilalang street food ang bibigyan natin ng buhay at mas pasasarapin natin. Kaya naman po, tara, samahan niyo ako. Ate, pwede matikman yung kwek-kwek? Okay, patimin kita ng kwek-kwek, basta sakyan mo yun. Oo ba? Basta maaangkas ka eh. Ang nagagawa nga naman ng pagkain. Para lang sa kwek-kwek, napa-exhibition ako doon. Kwek-kwek, you are mine. Yung itlog ng pugo kasi ay mayaman siya sa protina. So yung protein part niya, makikita talaga sa white ng egg na yon. Mayaman din siya sa calcium compared sa chicken egg, mas mataas siya sa calcium. Tapos sa phosphorus, yung phosphorus katulad ng calcium, nagpapatibay siya ng buto. Mas mataas din siya. Minsan nang itinanghal na cleanest barangay ang Barangay 748 sa buong Maynila. Kaya ang paghahanda natin sa street food na kwek-kwek, swak na swak sa kanilang lugar. Okay, magandang umaga po Barangay 748, Malate at welcome po sa Alagang Kapatid Kitchen on Wheels. Hey, may idea na po ba kung ano lulutuin natin ngayong umaga? Kwek-kwek. Diba? Ano nga po ba ang kwek-kwek? Ito, meron tayong perfect example ng isang kwek-kwek. Ito po yan. Ang kwek-kwek po ay binalot sa flour. Water and flour. Okay, at nanilagyan po ng kulay. Huwag na natin patagalin pa. Iluto na natin ang ating version ng kwek-kwek in tomato sauce. Ihanda ang 12 to 18 pieces ng quail eggs o itlog ng pugo. Isang tasa ng harina, 3 kutsara ng cornstarch, kalahating tasa ng tubig, mantika at isang pakete ng Dole tomato sauce. May mga pag-aaral na nagsasabi na yung pag-consume daw natin or pagkain ng tomato sauce na nakapack ay mas mabuti kaysa sa fresh na tomatoes. In terms ito sa mga makukuhang sustansya tulad ng mga lycopene. So, ibig sabihin, mas na kukonsume ng ating katawan, mas nakukuha niya yung sustansya compared sa fresh na tomatoes. Para sa batter o pambalot ng itlog, ilagay ang tomato sauce, tubig para hindi masyadong malapot ang pangko. Ihalo na ang harina at cornstarch. Instead na plain flour, diba meron tayong napibili nung ready mix na with taste na yung flour. Pwede rin ba yung gamitin dyan? Para hindi na mag-mix ng salt, pepper, ganun. Oo naman siyempre mami, pwede naman po yung naiisip ninyo. Kaya na kung minsan yung quality ng pagkain, yun yung hinahanap natin. Kaya nga po tayo, we always go back pa rin doon sa classical way ng pagluluto. Okay, from the scratch, gumagawa pa rin po tayo. Diba? So habang nilalagay natin yung flour, importante po na yung nahalo-halo po muna natin. Okay? Para hindi siya mamuo. So, alam niyo po ang maganda dito sa recipe natin na ginagawa ngayon. Tomato sauce ang ginamit nating pangkulay. Oras na para ikot ang itlog at i-deep fry sa mainit na mantika. Ay, importante po na pagka nagpiprito tayo, lalo mo especially pagka deep fry yung ginagawa natin, kailangan po hindi siya overcrowd. Okay? O hindi siya dapat napupuno. Kailangan nakakahinga pa rin ng maayos yung mantika natin. Hanguin ang itlog kapag luto na ito. At ang nalutong itlog na ang gagamitin natin para sa ating sizzling kwek-kwek a la pobre. Ihanda na ang kwek-kwek, chopped garlic, butter, oyster sauce, thinly sliced red and green bell pepper, spring onion, at tomato sauce. Let's get the ball rolling. Pahiran ng butter ang sizzling egg. Isa ang sibuyas, bawang,
luya, red and green bell peppers. Yung bell pepper kasi ay mayaman siya sa capsaicin. Ano ba kung sinasabi natin capsaicin? Ang capsaicin ay isang compound na makikita din nga sa bell pepper at ito ay nagpapabilis ng metabolismo. So kung gusto mong mag-lose ng weight or magbawas ng timbang, pwede mong kainin siya para mapabilis yung metabolismo mo. Sunod nang ihalo ang oyster sauce at syempre ang tomato sauce. Chef, nagtatanong ako. Mas okay ba yung tomato sauce kaysa sa fresh tomato? Kung mapapansin po natin, nakalagay po dito made from 100% real tomatoes. So, ibig sabihin ko, ano po yung fresh na tomatoes, dun lang din po yung kanyang pinagmulan. Okay, advantage lang po ng mga nakapack. Una-una, pagka gusto natin mag-imbak ng maraming kamatis. Sa bahay, pag nag-imbak tayo ng maraming kamatis, kasi hindi naman po natin siya nagagamit, ano mangyayari? Bubulo. Kapag ready na ang salsa, ilagay na ang kwek-kwek at ready to serve na ang ating sizzling kwek-kwek a la pobre. Bakit naman, Chef, red wine na mayaman? Walang sustansya yan. Ang ating susunod na recipe, tiyak na mapaparolling na dip kayo sa sarap. Get ready for our kwek-kwek spring roll with tomato garlic sauce. Ihanda ang rice spring roll wrapper, kwek-kwek, crush o dinurog na pineapple, sibuyas, lettuce o lechugas. Yung lettuce kasi ay mayaman sa vitamin C. So yung vitamin C, katulad ng sinasabi natin, protection din siya sa mga sakit. Another thing, yung lettuce, mayaman siya sa tinatawag nating B vitamins. So yung B vitamins, nakatutulong siya sa pag-promote ng digestion. Para sa ating sauce, all we need is our tomato sauce, bawang at butter. Meron po tayo dito tatlong klase ng lettuce. Ayan, para maging familiar tayo. Meron tayo tinatawag, ito po ay romaine, curly, kung tawagin. Ito po yung regular na romaine lettuce sa tinatawag natin. Ito po yung romaine curly. Okay. Meron naman tayo tinatawag na iceberg lettuce. Ito po kilala sa US o sa bansang Amerika. Simulan na natin ang ating yummy, healthy dish. Basain muna sa konting tubig ang ating rice spring roll wrapper. Ilatag ang lechugas. Isunod ng ilagay ang kwek-kwek. Ipatong dito ang crushed pineapple. Haluan ng sibuyas at pagkatapos ay irolyo lang ito. Para sa ating tomato garlic sauce naman, igisa lang ang butter, ang bawang at tomato sauce. In no time, ready na ang ating kwek-kwek spring roll with tomato garlic sauce. At siyempre, ang tanong, ganun na lang ba yun, di ba? Siyempre, yung mga niluto natin kanina, kayo pa rin po ang titigin. Kaya oras na yan para tikman. Sige po, wala tayo. Pwedeng bumalik kayo ulit dito? Nakita ko lang na nasasarapan ng ating mga kapatid sa mga pagkain hinahanda ko. Alam kong mission accomplished na naman ako. Mga pagkain na bigyan po natin ng buhay at kakaibang panlasa. Sana po ay marami po kayo natutunan dito sa amin sa Alayong Kapatid. Samahan niyo po akong muli hanggang sa susunod na pagluluto ng Kitchen on Wheels. Bye mga mami! Bye-bye! Bye-bye! Susunod, isang pambihirang sakit na kung